So mga tol, matapos nga po maikasa ang laban ni Mike Tyson versus Jake Paul na magaganap na sa July 20 sa AT&T Arlington, Texas at ipapalabas po yan ng live sa Netflix. Kung matatandaan, sinabi po ni Mike Tyson mga tol na hindi umano siya pumirma ng kontrata. Kung matatandaan, sinabi nga po ni Mike Tyson mga tol na hindi umano siya pumirma ng kontrata para lang sa pera, kundi seryoso umano niyang patutulugin itong si Jake Paul upang makasama na lang daw nito ang kapatid niyang si Logan Paul sa WWE. Sumukhang seryoso talaga si Mike Tyson na gagawin niya yan. Dahil sa training niya mga tol, talagang nakapokus siya at ibinibigay talaga ang the best niya. Umabot pa nga po sa puntong nasaktan na ni Mike Tyson ang trainer niya. Sa sobrang gigil kasi ni Mike Tyson, nasa pool niya ang nguso ng trainer niya. Dahilan para pumutok ang labi nito. Bukod dyan, halos bumagsak din ang coach ni Mike Tyson sa pagbira nito ng body shot. Today was the day, you know. Play with fire, sometimes happen. Pero kung maraming bumibilib kay Mike Tyson dahil sa nagagawa pa din nito magpakitang gila sa edad niyang 57, kabaliktaran naman po ang tingin ng anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton na lumalaban na din sa professional boxing at may kasalukuyang malinis na record na 14-0 with 4 knockouts. Ayon kay Campbell mga tol, nadadala lang umano ang mga fans dahil sa ipinapakita ni Mike Tyson sa training. Huwag daw nating kalimutan na may edad na umano si Mike Tyson at matagal na daw itong nalaos at ikinalulungkot daw niyang sabihin malala lang daw ang sasapitin ni Mike Tyson sa kamay ni Jake Paul. Sa kabilang banda naman mga tol, nakarating na nga po kahapon ng presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman sa Pilipinas. Kasama nga po ni Sulaiman ang presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons at Ilordes family. Mainit nga po ang pagtanggap sa presidente ng WBC habang may tarpaulin na winelcome pa ito. Sa mga hindi po nakakaalam, kaya po siya pumunta dito sa Pinas upang dumalo sa First Pacquiao Elorde Awards na gaganapin sa Okada, Manila ngayong March 24. Sa ibang banda naman mga tol, sinabi nga po ni former 4 Division World Champion Donnie Asniete sa isang interview, bagamat isang superstar si Inoue sa Japan at pinakamalakas ngayon na Asian boxer, 50-50 umano ang prediction niya kung sakaling maglaban daw sina Oya Inoue at Janrel Casimero. Giit ni Nietes, napakalakas daw kasi manuntok nitong si Cuadro Alas dahil naka-sparring na daw niya ito noon sa Ala Boxing Gym. Sa tingin din daw ni Nietes, malakas daw si Casimero sa Super Bantamweight Division at kung may pagkakataon na mapalaban daw ito sa world title, magiging champion daw ulit si Casimero at magiging isang ganap na 4 Division World Champion katulad niya. There's a Filipino boxer that recently fought in Japan, I think last year, Jonrel Casimero. Yeah. He's a 3-weight world champion and he's trying to be 4 at super bantamweight. What do you think his chances are of being able to get a belt at super bantam? Do you think he can? Yeah. You think so? If they have a chance to fight a world champion, I think he's a world champion again, Jonrel Casimero. Yeah, Casimero is a good boxer. Before, he's the sparring partner before. Oh, yours? Yeah, okay. Casimero. Yeah, before in Ala Boxing Gym, we have a sparring partner before. Okay. Yeah, very strong. He's a good boxer. Maybe if they have a chance to fight Naoya, it's a good fight. Casimero and Naoya? Yeah. Really? Are you sure? It's a good fight. Is that 50-50 too? Yeah, 50-50 also.